Ang babaeng nagngangalang Cassandra Leong. Oo. At siya po ay kumakatuman sa kumpanyang Lucky South 99. Okay. Hindi po nabanggit yung whirlwind doon sa usapan namin. Ang dinulog po niya yung naging problema nga ni Cassandra Leong. Can you elaborate more on that, sir? Sabi po kasi niya, hindi raw siya nag-lobby. Siya po ay dumating sa aming tanggapan. At kasama po niya, nung pagkakataon na yun, si Binibining Cassandra Ong. At pinaliwanag po niya na nagka-problema na si Cassandra Ong sa isang nagngangalang Ginoong Dennis Conana. Okay. Kung saan, hindi daw pinagkakatiwala ni Cassandra Ong yung kanyang buwan ng bayad sa PAGCOR dito po kay Ginoong Dennis Conana. Okay. So, unfortunately, hindi daw binabayad sa PAGCOR pala. Nung nakatanggap siya ng sulat sa PAGCOR na himigit kumulang sa 500,000 dolyar, ang past due ng kumpanyang pinangangatiwaan ni Cassandra Ong, which is Lucky South 99 or whatever, nagkaroon siya ng arrears. Meron pa rin, may sabi pa si Cassandra Ong, harapit na si Secretary Roque. So yun po, papasok pa rin ng fines and penalty si Mr. Conanan doon sa book ng ibinabayad nila, wala naman pong natanggap ang PAGCOR. So yun po na pag-usapan, Chair, ha? No mention of anything about the piece of land kung saan nandun yung pogo. Wala po yun. At permit ko po sinasabi, hindi niya po naman kami pressure, nakikiusap po siya ng mga pagkakataon na yun. Okay, at least malinaw po. And there was no mention about whirlwind. Yes. Wala pong, hindi po kasama sa usapan yun. Apo, malinaw po, malinaw. Chairman, maraming salamat po sa panahon binigay ninyo sa unang balita. Thank you, sir. Good morning. Maraming salamat din po sa pagkakataong makapagpaliwanag at magandang umaga po sa inyong lahat. Gayon din sa inyong mga nakikinig na mga fans ninyo. Nakausap po natin PAGCOR Chairman Alejandro Tenco at sisikapin po namin kunin ang pahayag ni Atty. Harry Roque tungkol sa mga nabanggit tungkol sa kanya. Sa gitna ng maraming issue na hinaharap ng bansa, nananatiling positibo pa rin ang mga Pinoy noong 2023 ayon sa isang pag-aaral. At live mula sa Pasay, may unang balita si Bea Pinla. Bea, ikaw ba? Do you have a positive disposition in life and why? Nako, Marie, is always yan. Dahil syempre sa mga katrabaho natin na positive vibes yan. Pero mga kapuso, pasok ang mga Pilipino sa mga may pinakamataas na positibong emosyon sa buong mundo. Ang teacher na si Frances, panay raw kayod lalo't naiwan sa Romblon ang kanyang 2 anak. Sa kabila nito at ng iba pang problemang kinahaharap niya, araw-araw pa rin niyang pinipili na manatiling positibo. Positibo kang tao. Kung ano man yung mga struggles at mga na-encounter ko everyday, hindi naman natin maiwasan yun. Katulad ng mga financial, mga gano'n. Na-overcome ko by means of praying. Positibong emosyon din ang nangibabaw sa ilang pang nakausap namin. Tingin nila, may domino effect ang emosyon sa kabuuan ng araw ng isang tao. Kasi gano'n naman po talaga lagi ang goal, dapat lagi positive lang tayo. Siyempre, kapag kasi nagpadala ka lang sa negative, parang wala namang mangyayari eh. Tsaka parang kung saan ka malalaw, tsaka yung mental health mo is at risk dead. Life is a choice and happiness is a choice. So, kung malugmok ka sa isang problema kung saan puros negative, walang manihinatnan yung buhay mo. Sa 2024 Gallup Global Emotions Report na isinagawa ng 2023, 82% ng mga Pilipinong respondent ang nagsabing nakaranas sila ng positibong emosyon isang araw bago isinagawa ang survey. Mas mababa ito sa 85% noong 2022. Gayunman, kabilang pa rin ang Pilipinas sa top 10 na bansa